Tapos ang pinagsamang lakas ng Estados Unidos at Israel kontra sa Iran na tuluyang dumurog sa Iran regime kung saan ayon sa mga legit online source ay kasama sa itinumba ang Supreme Leader na si Ayatollah Khamenei. Marami ngayon ang nagtatanong kung sino ang papalit sa kanyang posisyon at ang pinakamalaking tanong ay nasaan ang mga kaalyado ng Iran sa oras ng bakbakan. Pero bago ko simulan ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Nagsimula ang militar ng United States ng malalaking combat operations sa Iran kabilang na ang mga airstrikes sa tulong ng Israel. Hindi alam ng gobyerno ng Iran kung sino ang namumuno. Ang natira sa leadership ay nagpapatakbo ng bansa mula sa isang emergency council na hindi naman talaga ginawa para dito. Tumatakas ang mga residente mula sa Tehran. Inaalis ng mga magulang ang kanilang mga anak sa paaralan, habang ang mga pila sa gasolina ay napakahaba. At ang isang bansa na pinaniniwalaan ng Iran na makakatulong sa kanila, ang kaalyado na binigyan nila ng libu-libong Shahed drones para sa digmaan ng Russia sa Ukraine ay walang ipinadala, walang tropa, walang armas, walang kagamitan. Ang tugon ni Putin ay isang tawag sa telepono at press release lang. Kung matatandaan ay ganun din ang ginawa niya nung bumagsak ang Syria, ganun din nung kailangan siya ng Venezuela. Ganito ang ginagawa ni Putin. Kinukuha niya ang kailangan niya. At sa sandaling magsimula ng malusaw ang isang kaalyado ay palaging wala ito. Ang tanong, bakit? At ang sagot ay may kinalaman sa kung ano ang nakukuha niya mula sa Washington ngayon. Ito ang nangyayari habang pumapasok ang Iran sa pinakamapanganib na military strikes sa modernong kasaysayan nito. Kinumpirma ng Iranian state media na si Khamenei ay napatay kasama si IRGC Commander Muhammad Pakpur at Senior Advisor Ali Shamani. Tatlo silang napatay sa unang wave ng airstrikes noong Sabado ng umaga. Matagal nang minomonitor ng Israeli intelligence ang schedule ng leadership ng Iran sa loob ng ilang buwan. Hindi ang public appearances, kundi ang private meetings kung saan nagtitipon ang top commanders ng IRGC at si Khamenei. Noong Sabado ng umaga, nakita nila si Khamenei kasama ang dalawa pang gatherings ng senior officials na sabay-sabay na nangyayari. Napakabihirang pagkakataon ito para maghintay hanggang gabi. 200 Israeli fighter jets ang tumama sa 500 targets sa tinatawag na pinakamalaking air campaign sa kasaysayan ng Israel. At pagkatapos, ginawa ng Israel ang isang bagay na hindi inaasahan ng kahit sino. Hinarang nila ang pinakapopular na prayer app ng Iran at nagpadala ng mensahe direkta sa armed forces. Dumating na ang tulong, tudas na ang commander ng IRGC. Tinamaan ang command centers nito sa buong Tehran. At ang pinakamakapangyarihang organisasyon sa Iran, ang pwersang nagtayo ng Hezbollah, nagpondo sa Hamas at nag-arm ng Houthis ay nawala ang leadership sa isang iglap lang. Si Suzanne Maloney ay pinag-aralan ang power structure ng Iran sa loob ng mahigit 20 taon. Ayon sa kanya, ang pagpapalit sa tao sa tuktok ay hindi agad mapapabagsak ang sistema. Pero hindi pa kailanman kinailangan ng sistema na mabuhay matapos mawala ang ganitong dami ng mga haligi ng sabay-sabay. 200 tao ang namatay sa buong provinces ng Iran, 750 ang sugatan. Patuloy pa rin ang mga strikes. Kinumpirma ni Trump na may malalaking combat operations na at sabi ng Israeli military na tatagal pa ang campaign ng ilang araw. At sa lahat ng ito, ang confirmed kills, mga bumabagsak na institusyon, ang 200 patay, nagbigay lang ng salita si Moscow at wala ng iba pa. Kaya, ano ang nakukuha ni Putin mula sa Washington na mas mahalaga kaysa sa pinakamahalagang kaalyado niya sa Middle East? Sa mga hindi nakakaalam, noong 2025, pumirma ang Russia at Iran ng 20-year Strategic Partnership Treaty. Ipinagdiwang ito ng mga leader ng Iran bilang patunay na nandyan ang suporta ng Moscow, isang military technical cooperation agreement sa bansa na nagbebenta sa kanila ng air defense systems at bumibili ng kanilang mga drones. Pero sinigurado ni Putin ang isang bagay, walang mutual defense clause, walang obligasyon na magpadala ng tropa, walang requirement na magbigay ng armas, walang commitment na gumawa ng kahit ano kung atakehin ang Iran. Ibinigay ng Iran sa Russia ang libu-libong Shahed drones, ang mga armas na tumama sa mga apartment buildings, power stations at ospital sa Ukraine. Ginamit ng Russia lahat at nung kailangan ng Iran ng tulong, ang sagot ni Putin ay isang post mula sa Foreign Ministry sa Telegram. Tinawag ng Russia ang strikes bilang pre-planned at unprovoked act ng armed aggression. Tumawag si Lavrov sa Foreign Minister ng Iran at nag-alok ng peace mediation. Humiling din sila ng UN Security Council session. Isang post, isang tawag sa telepono, isang request ng meeting. Yan lang ang binibili ng 20-year treaty sa Moscow. Simple lang ang dahilan. Nasa gitna si Putin ng Ukraine peace talks kasama si Trump. Pwede nitong alisin ang sanctions, i-unfreeze ang Russian assets at hilahin ang Moscow mula sa pinakamalalim na economic isolation mula noong Cold War. Isang tawag lang mula sa Washington ay mas mahalaga sa kanya ngayon kaysa sa lahat ng Shahed drones na ipinadala ng Iran. Hindi niya iniwan ang Iran ng biglaan lang. Pinlano niya ito, isinulat ang exit clause sa treaty.
Ginawa niyang transactional ang relasyon at naghintay sa sandali na naging liability ang Tehran. At kung pamilyar ito dahil ang Iran ay hindi ang unang kaalyado na nakakita kung ano ang totoong halaga ng Russian guarantee. Si Bashar al-Assad ng Syria ay umasa din sa Russian protection sa loob ng isang dekada. Lumilipad ang Russian jets mula sa Syrian air bases. Tinutulungan ng Russian officers ang kanyang militar, block ng Russian diplomats ang UN resolutions para sa kanya. Pero noong huling bahagi ng 2024, habang nakakaubos ng atensyon at resources ang digmaan sa Ukraine, tahimik na tinanggal ng Russia ang suporta. Sa loob ng ilang linggo, bumagsak ang rehimen ni Assad. Ang lalaking namuno sa Syria sa loob ng 24 years ay tumakas sa bansa at ang gobyernong pinunduhan ng Moscow ng bilyon-bilyon ay nawala ng walang kahit isang Russian soldier. Habang si Nicolas Maduro ng Venezuela ay nakaranas ng parehong treatment, warm handshakes, arms deals, mga matitigas na speech laban sa American imperialism. Pero nung talagang kailangan niya ng military backing, ang ipinadala lang ng Moscow ay encouraging words. Parehong pattern lagi. Gumagawa si Putin ng relasyon na parang alliances pero parang supply chains lang ang function. Kinukuha niya ang kailangan niya. Pero ang betrayal ng Moscow ay hindi lang dahilan kung bakit bumagsak ang rehimen ng Iran. Binigyan sila ng way out, isang tunay na off-ramp at tinanggihan nila ito. 36 na oras bago masiguro ng F-22 Raptors ang air superiority sa Tehran, may way out pa ang Iran. Nasa linya pa ang Jared Kushner at Steve Witkoff kasama si President Trump. Bukas pa ang Geneva Channel, sanctions relief, normalization at balik sa international economy. Lahat nasa table. Pero ang sagot ng Iran ay no. No sa pagtigil ng enrichment. No sa pagsuko ng missiles. No sa kahit anong deal sa kahit anong presyo. Nasabi na ni Secretary of State Marco Rubio ang problema. Itinuro ni Vice President Vance ang core dysfunction. Ang Supreme Leader ang namumuno sa bansa pero ayaw umupo sa negotiating table. Ang diplomat sa Geneva hindi makapag-decide at ang isang tao na kaya hindi dumating. Ang strategy ng Iran sa negotiations ay magpadala ng tao na walang authority para tanggihan ang offers na wala rin silang permiso para tanggapin. Binigyan sila ni Trump ng 10-day deadline noong January. Pinanood ng Iran na mag-expire ito. Nang nag-warning si Trump publicly, if they do, we will hit them with a force that has never been seen before. Tiningnan ng rehimen ito bilang bluff lang. 48 hours later, ang F-22 ay nasa ibabaw na ng airspace ng Tehran. Pero ang rehimen na tumanggi sa bawat off-ramp ay may mas malalim na problema kaysa American firepower. Nang dumating ang mga bomba, 2 buwan ng digmaan ang Tehran. Noong January 8, 2026, pinaslang ng security forces ng Iran ang mga protesters sa tinawag ng UN na deadliest period of repression in decades. Nagsimula ang protests 11 araw bago nito, December 28, 2025. Bumagsak na ang ekonomiya, pataas na ang presyo ng pagkain at mga pamilya na halos hindi makakain, pinanood lang na ibinubuhos ng rehimen ang pera sa Hezbollah at Houthis. Nagprotesta sa kalye ang mga tao. Hindi sila tumigil sa loob ng 50 days. Sa 682 locations, lahat ng 31 provinces, students, kakaibang merchants, factory workers. Hindi na tungkol sa tinapay ang mga chants. Death to the dictator at this is the year of blood na ang sinisigaw. Ang tugon ni Khamenei ay itumba sila. 7,000 ang patay sa loob ng 50 days. Inamin pa ng sariling leader ng rehimen na libo-libo ang namatay. Pinutol nila ang internet sa 4% para itago ang ginagawa nila. Inaresto ang 53,000 na tao, kabilang ang daan-daang bata. At sa kabila nito, bawat araw, 19 to 20 new protests sumisibol. Gumastos ang rehimen ng 2 buwan para patahimikin ang movement na ito. Ang sistema ng Iran ay ginawa para sa isang tao sa tuktok. Kontrolado ng Supreme Leader ang militar, korte, state media, foreign policy. Bawat institusyon sa bansa dumadaan sa isang opisina. Wala ng tao sa opisina na iyon. Pumasok ang 3-member Emergency Council, ang presidente, ang Judiciary Chief at isang Guardian Council cleric. 3 lalaki na sinusubukang patakbuhin ang machine na ginawa para sa isa lang. Sa loob ng ilang oras matapos mamatay si Khamenei, hindi na makumpirma ng Iranian State TV kung sino ang may authority para magsalita sa bansa. Nag-cut ang broadcast sa Quran recitations. Sa loob ng 40 minutes, pinanood ng bansa ang sariling gobyerno na sinusubukang alamin kung sino ang pwedeng magsalita. Ang 88-member Assembly of Experts ang dapat pumili ng permanent successor. Pinamumunuan ito ng 92-year-old cleric. Ang leading candidate ay si Mujtaba, anak ng yumaong Supreme Leader, 56 years old, na hindi pa kailanman humawak ng kahit isang araw sa public office. At ang IRGC, isang puwersa na may 125,000 troops, sariling Navy, sariling Air Force, sariling Intelligence Service, ay nawala ang commander sa parehong strikes na pumatay kay Khamenei. Ang organisasyong nagpapatupad ng kontrol ng rehimen wala nang naguutos.
Ang succession plan ay inaasahan ng working institutions, stable na bansa at oras para magdesisyon. Wala ni isa sa mga iyon ng Iran. At habang ang natira sa rehimen ay nagtatalo kung sino ang uupo sa empty chair, may nagpapadala na ng mensahe sa mga tao na kailangan nilang mabuhay. Ang Badi Sabah Prayer app na hinarang ng Israel during strikes ay hindi lang nagpadala ng mensahe sa militar ng Iran, dumating na ang tulong. Nagpadala rin ito ng pangalawang mensahe. Ang repressive forces ng rehimen ay magbabayad sa kanilang malupit na kilos laban sa inosenteng tao ng Iran. Sino mang sasali sa pagtatanggol sa Iranian nation ay bibigyan ng amnesty at forgiveness. Direkta ring nag-post si Trump sa Iranian people, "Take over your government." Ipinakita ni Netanyahu ang strikes bilang liberasyon. Ang operations na ito ay lumilikha ng pagkakataon para sa mga Iranian people na hawakan ang kanilang kapalaran. Si Crown Prince Reza Pahlavi, anak ng huling Shah ng Iran, ay nanawagan ng national referendum sa buong political system ng bansa. Sa kalye, lumipat na ang focus ilang linggo na ang nakalipas mula sa bread prices papunta sa long live the Shah. Nagawa na ng Kurdish leaders na bumuo ng koalisyon na may transition plans para sa Kurdish majority territories. At hindi lang ang political opposition ang gumagalaw. Sa Balochistan, may mga armed groups na bumuo ng tinatawag nilang People's Fighters Front at inaatake ang IRGC posts sa eastern border. Naglabas ang Kurdish prisoners ng mensahe na naging rallying cry, "Balochistan is awake and despises dictatorship." Walang darating para iligtas ang rehimen na ito. Ang treaty ng Moscow ay may escape hatch. Ang military leadership na nagpapanatili ng sistema ay namatay noong Sabado ng umaga. Ang mga institusyon na ginawa para mabuhay sa ganitong krisis ay hindi pa nasubukan. At sa unang pagkakataon sa 46 na taon, ang tanong ay hindi kung kayang durugin ng rehimen ang oposisyon. Ang tanong ay kung may sapat na natira sa rehimen para subukan. 85 million people ang nanonood. Sabi ng Israel, natatagal pa ang strikes ng ilang araw. Hindi makapagkasundo ang Emergency Council kung sino ang mamumuno. At sa lahat ng 31 provinces, hindi tumitigil ang protests kahit isang gabi lang. Gumawa ang rehimen ng system na hindi kayang mabuhay nang wala ang isang tao sa tuktok. Patay na ang taong yon. At wala ng sinuman, hindi Moscow, hindi IRGC, hindi Assembly of Experts, ang may sagot kung ano ang susunod.